Dear Kuya Poy, ako po si Gwen, 27 years old mula dito sa Bacoor, Cavite. Ang totoo niyan, introvert po ako, kaya hindi rin nakapagtataka na ngayon lamang din ako nagkaroon ng boyfriend. Currently, Kuya Poy, 6 months na kami ng kasintahan kong si Bong at kahit ilang buwan na kaming magjowa, ay ngayon ko lang din naman na-meet ang family niya. Sa totoo lang, kahit hirap akong makihalubilo sa mga tao ay sinusubukan ko pa rin na makipag-bonding sa kanila. Ang masama nga lang, nung pakiramdam ko na nakakainom na ang mga kamag-anak ni Bong, ay hindi na nila naiwasang ikwento ang ex-girlfriend nito. Okay naman nung simula, Kuya Poy. Alam ko naman na kahit sila ay nag-a-adjust pa. Pero medyo hindi ko na nagugustuhan ang mga sumunod pa nilang mga kwento. Nagawa kasi nila akong ikumpara sa ex-girlfriend ng boyfriend ko. Kesyo, siya raw ang nagpapasaya sa usapan nila dati sa tuwing may ganoong klase ng bonding. Paano raw ay malakas daw talaga ang sense of humor ng ex-GF ni Bong. At idagdag pa, na siya raw ang malakas din na gumastos pagdating sa mga inuman nila. Ang totoo po niyan, Kuya Poy, sa kalagitnaan nga ng kwentuhan ay napansin nila na paubos na ang iniinom naming alak. Kaya hindi nila naiwasang subukang kantsawan ang dating karelasyon ni Bong na nandun din. Gusto raw kasi nilang subukan kung makakalibre pa sila. At ilang minuto nga lumipas, ay sumagot ang ex-jowa ng boyfriend ko. Totoo nga. At ang dating girlfriend ni Bong ang sumagot sa inuman namin. Lalo patuloy humaba ang kwentuhan at naungkat din kung papaano makisama ang dati niyang karelasyon. Ang totoo raw kasi ay namimiss nila ang taong yon, Kuya Poy. Hindi ko alam, pero may isa sa kasama namin sa inuman ang sumita naman sa mga kasamahan din namin na maghinay-hinay naman daw sa pagre-reminisce ng nakaraan dahil kasama na raw nila ako, ang bagong girlfriend ni Bong. Sa totoo lang, habang pinakikinggan ko ang bawat detalye ng kwento nila ay aminado akong nasasaktan ako. Hindi ko alam kung anong dahilan pero basta para nila akong sinasaksak sa bawat mga kataga at mga biro na may kaugnayan sa ex-jowa ng boyfriend ko. Kinabukasan ay may itinag sa akin na photo sa social media ng inuman namin at sa comment section nagpapasalamat sila sa ex-GF ni Bong. Siyempre, in return ay ako na ang naglakas ng loob na magpresenta na sakaling magiinuman ulit sila, ay ako naman ang taya. Akala ko, Kuya Poy, ay magiging okay na ang lahat. Pero hindi ko maiwasan ng isang kasama namin na feeling ko raw ay nagsiselos daw yata ako kaya bumabawi ako. Ang masaklap pa, hindi ko raw sila mapipigilan na makipag-usap o makipag-bonding sa dating girlfriend ni Bong. Hindi naman yun ang intensyon ko, Kuya Poy. Kung alam lang nila kung gaano kahirap ang ginawa kong ito para makihalubilo sa kanila, maiintindihan siguro nila ako. Sobrang nasaktan talaga ako sa mga nabasa ko online. Hindi ko alam kung dapat ko ba itong seryosohin o dapat ko bang sabihin ito kay Bong. Ano nga ba ang dapat kong gawin, Kuya Poy? Hanggang dito na lamang muna ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa. Maraming salamat po sa pagkakataon at sa programang Heart to Heart dito sa True FM. Lubos na gumagalang, Gwen. Diyan na nga po ang kwentong ibinahagi sa atin ni Gwen kung saan siya ay lagi na lamang kinukumpara doon sa ex ng kanyang boyfriend na si Bong. Oo, okay lang na makisama, okay lang na mag-adjust kung kinakailangan, pero wag na wag ka naman papayag, Gwen, o kahit sino man ang mga nakikinig sa atin ngayon na ikumpara ka doon sa ex ng inyong mga jowa. Okay, unang-una kausapin mo si Bong at aminin mo
na nasasaktan ka sa mga hirit ng mga kamag-anakan at mga kaibigan niya. Okay? Huwag mong itago yan, huwag mong kimkimin. Kailangan malaman niya ni Bong na medyo, napansin ko, medyo insensitive din. Dapat inilalayo niya na sa usapang ganong klase yung conversation kapag nagsasalita pa tungkol dun sa ex, nandito nga, ipinakikilala ka, first timer. Kaya hindi maganda yon. Respeto dapat ang meron dun. Okay? Ikalawa, huwag ka na ring magtangka na tapatan pa yung mga ginagawa ng ex-girlfriend ni Bong. Dahil pag kumbaga makikipagkumpetensya ka pa, hindi mo kailangan gawin yon. Just be yourself. And lastly, focus on your relationship with your boyfriend. At isang parte sa mga relationship, alam nyo, kapag kasi nag-uumpisa pa lang, akala natin yung pa-sweet lang, yung mga masasaya lang, but no. Kapag ganito may problema, parte dyan na maging tapat kayo sa nararamdaman ninyo sa isa't isa. Kaya kung nasasaktan ka sa mga hirit ng mga taong nakapaligid, malapit kay Bong, hindi mo lang isang beses, dalawang beses mamimit itong mga taong ito. Kung nasasaktan ka talaga sa mga hirit nila, sabihin mo kay Bong at hintayin mo kung ano ang gagawin naman ni Bong. Ngayon, kung talagang hindi papansinin niya ni Bong, mag-ready-ready ka na. Baka talagang baka kailangan magpaalamanan na ng maaga-aga pa kaysa ikaw naman ay masaktan pa ng todo-todo. Baka na-excite ka lang dahil first time mo na magka-jowa. Ikaw, Gwen. Okay? Marami pang iba dyan. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At